kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Matapos ang mga di kalibreng banat na ito, kamag-anak daw ni uhuging vlogger. Oo. Yun o. At syempre, talaga namang dito nasusubukan ang ating pagiging isang dekalibre. Pero mo, may Supreme Court tayo, tapos at the same time, meron din tayong hearing pa sa Parañaque. At may pangatlo pa. Pupunta ho tayo ng Pasay dahil kukunin natin yung ating bail dun sa isang kaso na na-dismiss na nung 2022 pa. So, 3 korte po. Good luck to me. And dekalibre. Yan ho, pero mo 3 korte sa isang araw. Yan ang mga malalakas na nilalang. Yan. Ay ito na ang naging resulta ng mga walang prenong pamamahiya at pagyayabang ng self-confessed trilyonaryo, pandemic hero at anak umano ni Apo. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Baka gusto niyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ako si Manggusin. Kasuhan niyo na ko. Meron siyang, di ko na kung masasabi ko, i-clip din na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutukulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? Pwede mo masabi. Di ba? Ito ang simbolo ng walang yan sa Pilipinas. Wasak na wasak si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos nang ito'y humarap sa media matapos itong maaresto, pero sa sobrang sanay na nito sa kasinungalingan at kahihiyan ay paniguradong may lusot pa rin siya sa mga nangyari sa kanya at siguradong magyayabang pa rin ito kapag makalabas at kung ano-ano na namang mga palusot ang maaaring sabihin nito. Bigong makapiyansa ang trilyonaryo sa halagang 120,000 pesos, rason para inilipat ito sa Parañaque City Jail. Ang dahilan kung bakit inilipat ng kulungan itong si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos ay dahil nabigo siyang maglagak ng piyansa na nagkakahalaga ng 120,000 pesos para sa 12 counts ng unjust fixation. Kaya naman inilipat ito kaninang umaga diyan sa Parañaque City Jail mula sa detention facility ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. Yan nga, Ella, ay kasunod ng commitment order na inilabas ng Parañaque RTC Branch 294 kaugnay ng kinakaharap niyang mga kaso. Ayon kay Giyagi, hinintay nila na makapaglagak ito ng piyansa, subalit bagamat dumadalaw ang kanyang mga abogado sa pasilidad ng detention facility ng CIDG, ay hindi naman nag-attempt ang kampo ni Mangusin na maghain o maglagak ng piyansa. Yes, hindi naman nakapagpiyansa. Kasi malalaman ng korte yun kung nakapagpiyansa siya kasi doon naman manggagaling yung release order niya eh. Pag nakapagpiyansa siya, may release order yan na nakapag-bail itong taong ito. No? But unfortunately, wala naman tayong natanggap na ganun. Instead, commitment order yung natanggap natin. Ella, inamin din ng CIDG NCR na naghain sila sa korte ng opposition for bail. Subalit wala pang tugon ang korte ukol dito. Sinabi ni Giyagi na humiling sila na huwag munang payagang magpiyansa ang vlogger dahil marami pa raw itong kinakaharap na kaso, kabilang na ang swindling at estafa. Dumagdag pa sa kahihiyan ni Norman Mangusin ang pagkalbo sa kanya dahil patakaran na sa loob ng Parañaque City Jail ang kalbuhin ang bagong papasok na preso. Hindi nakapalag si Mangusin at ang buhok nito na alawawi nang tuluyan itong kinalbo. Pero siyempre, kapag makalabas ito at makapagsalita ay sasabihin na naman yan na desisyon niya ang magpakalbo para bago na naman ang looks niya. Mapapansin mo, Lakay, dito sa video natin, halos kakalbo na itong si Mangusin. Wala na buhok.
na lumabas sa Hala. pista ng Guna. Criminal Investigation and Detection Group. Pagupit ba yan? Kinalbo ba o nagpakalbo? Oo. Ito na nga lang ay, sabi ni CID General Director, Police Mm. Colonel Jan Giagi, patakaran ng mga inmate sa loob. Ang ginawang pagkalbo, kinalbo Ala. ng mga kosa. Naku. Itong si Mangusin. Kahit pa na makapagpiyansa siya ng para sa kaso niyang unjust fixation, ay nakaantabay na rin pala ang PNP na haharangin ito para makalabas dahil may iba pa itong mga kaso na naghihintay ng desisyong may patupad. Mas lumalabang sitwasyon nito ngayon dahil ang pagmamayabang niya patungkol kay Manny Pacquiao at ang pamamahiya niya kay Aling Junicia ay pinalagan ni Pacquiao. Alam mo may utang sa akin yan, hindi ko nagbabayad eh. Ano po ba yan? Siguro. $30 million ang utang sa akin. Sino ba? Naputi 1 billion 700. Sino ba ito ba? Nagtatrax yata ito Yung mag-65. Baka nagtatrax to. Pinromote niya mag-isa na nangutang siya sa akin. Kompleto, nakadimanda yan. Baka naman nagtatrax ito siya? Doon pa lang sa bloodline ko sa ina ko, royal blood na ho ako. Okay? So kay Mangusin kay Marcos ako, royal blood pa rin ho ako sa nanay ko. Oo. Condonia at royal blood si Aling Revy, bakit mukhang baluga? Sagot! Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot! Yun lang yun. Ano? Sagot! Baka masapak ako ni Boss Manny dito. Wala ka pala may sagot. Gonggong. Ayan po yung sinabi niya. Kaya po, ito si attorney, together with Mark, kaya po kami nagka-connect. Umpisa na kami, boss, actually. Pailan natin ang kaso? Ayun. Very good, Norman. Nagdagdag ka na naman. Tatlo lawyer na yan. Madami ba? Siyempre, Manny pa. Kailan kinagkala? Tingnan ko kung ano to. Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Ngayon ay mahaharap na naman ito sa cyber libel mula kay Manny, kaya siguradong karagdagang sakit na naman ito sa ulo ng Di Kalibre. Hindi pa man nakakapagpiyansa, madaragdagan pa ang mga reklamong kinakaharap ng vlogger na si Norman Mangusin na kilala rin bilang Francis Leo Marcos. Ito ay matapos kumpirmahin ni dating Senator Manny Pacquiao na naghahanda na ang mga reklamong kanyang isasampal laban kay Mangusin, kabilang na ang cyber libel at iba pa. Kaugnay ito sa mga claim ni Mangusin noon na may pagkakautang umano si Pacquiao sa kanya na malaking halaga. Gayun din ang pangi-insulto na ginawa nito sa kanyang pangalan at sa kanyang ina na si Mami D. Gate ni Pacquiao, hindi niya pa nakakasama kailanman si Mangusin at hindi rin niya katanggap-tanggap ang mga masasamang salitang binitawan nito laban sa kanya. Hindi lang yata isa kasi siyempre yung pagsisira niya sa pangalan ko, mag-claim siya na may utang ako sa kanya, parang sabi niya yung mama ko daw mukhang bakulaw, so nasasaktan ako nun. Hindi maganda yung mga ganong tao. Dapat huwag tularan, dapat tama yun, kulong na siya para manahimik na siya doon. Halata namang hindi ganun ang pamumuhay niya base sa kanyang mga sinasabi. Kitang-kita ito nang siya ang mismong nag-asikaso ng papeles ng kanyang mga kaso. Si Norman Mangusin ay nabubuhay sa loob ng pinapangarap at inimbento niyang personalidad. Bunga siguro ng pangarap na maging isang sikat at mayaman, rason para ito ang nangyari sa kanya. Ang problema ngayon ay kahit siya ay napaniwala na rin ng kwentong kanya lang ginawa para sumikat at respetuhin ng mga tao. Ang tanong, may pag-asa pa kayang magising si Norman Mangusin at makabalik sa realidad na hindi siya ang taong gusto niyang paniwalaan ng sambayanan? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.